Magandang araw mga kaaral. Welcome back to our channel. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na may kumuha ng paborito mong gamit sa desk mo, tapos nung kinukuha mo na pabalik, sinabihan ka pa ng, "Akin na to kasi mas maaga ko nakita." Nakakagigil. 'Di ba? Ganyan-ganyan din ang nangyayari pagdating sa isyong teritorial ng ating bansa. At para hindi kayo malito, tara talakayin natin sa Araling Panlipunan 10. At para sa araling ito, ang layunin natin ay isa. Na ibibigay ang kahulugan ng isyong teritorial. 2. Na ipapaliwanag ang iba't ibang mga isyong teritorial. 3. Nasusuri ang sanhi at bunga ng pagkakaroon ng isyong teritorial sa A. Pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at B. Internasyonal na pakikipag-ugnayan ng mga bansa. 4. Natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliraning dulot ng isyong teritorial sa pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas. Ano ang isyong teritorial? Ang isyong territorial dispute ay ang di pagkakasundo o tunggalian ng dalawa o higit pang mga bansa o estado hinggil sa pagmamay-ari, kontrol o jurisdiksyon sa isang partikular na sakop ng lupa, karagatan o himpapawid. Legal na batayan ng teritoryo ng Pilipinas. 1987 sa Ligang Batas, Article 1, nagtatakda ng pambansang teritoryo ng Pilipinas, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, nagbibigay sa mga baybaying bansa ng karapatan sa kanilang Exclusive Economic Zone, EEZ, hanggang 200 nautical miles mula sa baseline. Isipin ninyo ang pambansang teritoryo ng Pilipinas batay sa ating 1987 sa Ligang Batas, Article 1, at sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. May mga tiyak tayong hangganan, boundaries. Kapag may ibang bansang pumasok o nag-angkin sa loob ng ating Exclusive Economic Zone, EEZ, o teritoryo ng walang pahintulot, doon na nagsisimula ang isyong territorial. May iba't ibang uri ang mga isyong territorial batay sa kung ano ang pinag-aagawan at kung bakit ito pinag-aagawan. Una, boundary/border disputes, sultaan sa hangganan. Ito ay ang tunggalian kung saan eksakto nagtatapos ang lupa o dagat ng isang bansa at kung saan nagsisimula ang sa iba. Halimbawa, issue sa hangganan sa pagitan ng magkakapitbahay na bansa. 2, maritime disputes, isyong karagatan. Pag-aagaw sa mga karagatan, isla, reef o shoals, pati na rin sa mga likas na yaman sa ilalim ng dagat tulad ng langis, natural gas at isda. Pangatlo, ang resource-based disputes, pag-aagaw sa likas na yaman. Kapag ang pangunahing dahilan ng pag-angkin ay ang napakayamang likas na yaman na matatagpuan sa lugar. Ano ang pinakasikat na halimbawa nito para sa ating mga Pilipino? Walang iba kundi ang West Philippine Sea, South China Sea dispute. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea gamit ang kanilang 10-dash line, dating 9-dash line claim. Ngunit ayon sa 2016 na arbitral award ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, walang legal na batayan ang historical na claim na ito ng China at kinilala ang Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas sa ilalim ng UNCLOS. Gayunpaman, patuloy pa rin ang tension sa mga lugar tulad ng Ayungin Shoal at Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc. Bukod pa rito, mayroon ding historical na claim ang Pilipinas sa Sabah laban sa Malaysia. Suriin naman natin, ano ang sanhi at bunga ng isyong territorial sa ekonomiya at diplomasya? Sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa sanhi o pagnanais na makakuha ng likas na yaman, langis, minerals at maritime resources, o estratehikong lokasyon para sa pandaigdigang kalakalan, trade routes. Bunga positibo kung maitataguyod ang karapatan. Mapapakinabangan ng bansa ang sarili nitong yaman para lumago ang ekonomiya. Negatibo. Nauudlot ang eksplorasyon ng energy resources, halimbawa ang oil and gas exploration sa Reed Bank/Recto Bank. Nababawasan din ang huli ng ating mga mangingisda dahil sa panggigipit ng mga dayuhang barko. Sa internasyonal na pakikipag-ugnayan, diplomasya, sanhi. Magkakaibang interpretasyon sa mga pandaigdigang kasunduan at kasaysayan, nationalism o pambansang pagkakakilanlan at soberanya. Bunga, mataas na tensyon sa diplomasya, maaaring magkaroon ng lamat sa relasyon ng mga sangkot na bansa.
Pinalakas na alyansa, gumagawa ang bansa ng mga depensa at diplomatikong kasunduan sa ibang estado. Halimbawa, pagpapatibay ng alyansa ng Pilipinas sa United States, Japan at Australia para sa freedom of navigation. Ano ang pangkalahatang implikasyon nito sa ating araw-araw na pamumuhay at sa pag-unlad ng Pilipinas? Hindi lang ito usapin ng mga sundalo at politiko. Direktang apektado tayo rito, kabuhayan ng mangingisdang Pilipino. Ang mga mangingisda mula sa Zambales, Pangasinan at Palawan ay nahihirapang mangisda sa kanilang tradisyonal na pangingisdaan dahil sa water cannons o pambobomba ng tubig at paghaharang ng foreign coast guards. Kapag kaunti ang huli nila, wala silang kita para sa pamilya nila. Presyo ng isda sa palengke, food security. Kapag nabawasan ang huling isda mula sa West Philippine Sea na pinagmumulan ng malaking porsyento ng marine catch ng bansa, bumababa ang supply ng isda tulad ng galunggong sa mga palengke. Ano ang mangyayari? Tataas ang presyo ng bilihin, krisis sa enerhiya, ang Malampaya gas field na nagbibigay ng kuryente sa Luzon ay paubos na. Ang potensyal na kapalit nito ay nasa West Philippine Sea, ngunit dahil sa isyung territorial, mahirap mag-explore. Kapag walang bagong pagkukunan ng enerhiya, maaaring magmahal ang singil sa kuryente. Gastos sa pambansang depensa. Kailangang maglaan ng gobyerno ng mas malaking budget para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at Philippine Coast Guard, PCG. Ang pondong ito ay pwede sanang maipagawa ng karagdagang paaralan o ospital. Mahalagang tandaan, noong Hulyo 12, 2016, nanalo ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration, PCA, sa The Hague. Idineklara ng tribunal na walang legal na batayan ang 9-line/10- line ng China at kinilala ang karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito sa ilalim ng UNCLOS, mga kaaral. Ang teritoryo ng bansa ay hindi lang simpleng linya sa mapa. Ito ang ating tahanan, ang ating kabuhayan, at ang ating kinabukasan. Sa ilalim ng araling ito, layunin nating maging mulat, matatag at kritikal na mamamayan. Ano ang opinyon niyo sa isyong ito? Paano natin dapat ipaglaban ang ating pambansang soberanya sa maayos at kapayapaang paraan?